الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه المبين وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وهو القائل في حديثه الشريف أنا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أذكر نفسي وإياكم يا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم حول الآيتين الكريمتين من سورة البقرة وقد سبق ذكرها في مقدمة هذه الخطبة حيث قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله. Mga kapatid, sa pananampalataya, nasa ika-10 na tayo ng Dhul-Qa'dah sa taon na ika-1443 ng Hijrah. Sa araw na ito ng Jumu'ah, nangangahulugan, mga ilang Jumu'ah na lang natitira, papasok na ang Dhul-Qa'dah biidhnillah. Isa sa mga buwan na kung saan naroroon ang kapistahan ng mga Muslim sa pagsakripisyo, paggunita sa sakripisyo ni Ibrahim alayhi salam. Na bawat isa sa atin ay pinapaalala na ang sakripisyo sa ating din ay mahalaga. Na pati ang mga sarili nating mga buhay at kaibig-ibig sa atin ay dapat nating ibigay para kay Allah Ta'ala. At sino man ang magpaubaya para kay Allah Ta'ala, sa riwaya ni Imam Tabarani, sinahi ni Hakim sa kanyang Mustadrik, at sinahi ni Sheikhul Albani sa Silsilatus Sahiha, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khairan min. Sino man ang iwanan niyang isang bagay para kay Allah, papalitan ni Allah ito ng mas mainam para sa kanya. Kaya kung mayroon tayong mga bagay na kaibig-ibig sa atin, lalo na kung ipinagbabawal ni Allah ang isang estado na iyan sa iyong buhay at hindi mo maiwan-iwan dahil masarap na palamuti ng dunya, iwanan mo para kay Allah. Sapagkat naghanda si Allah sa iyo ng mas mainam pa dyan na kapalit sa haram
na iyong ginagawa at tinatamasa sa ngayon? Pasasaan ba't bukas makalawa o 100 taon pagkatapos nito ngayon, lahat tayo ay nasa ilalim na ng lupa at maging mga alaala na lamang o hindi kaya kahit ang pagbanggit sa atin ay hindi na tayo mabanggit ng mga kamag-anak natin. Bagay na realidad na nakakalungkot na isipin na dapat nating harapin sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang mga araw at mga gabi ay pinagpapalit-palit ni Allah Ta'ala na ayon sa kanyang pagtatakda. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran Al-Karim, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." At iyan ang mga araw, ang mga gabi, mga segundo, at ang mga minuto at mga oras na aming pinagpapalit-palit sa sangkatauhan. Ilan, ikaw ay wala kang iba kundi segundo ka lang dito sa mundong ito. Sabi ni Hasanul Basri, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, "Yabna Adam, in anta illa ayyam." O anak ni Adan, kung pagninilayan mo ang realidad, ikaw ay mga araw lang. Mga araw ka lang sa mundong ito. Kullama dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Sa tuwing mawawala ang isang araw, lilipas isang araw sa iyo, lilipas din ang iilan sa pagkatao mo. Paano kung taon ang lumipas? Ibig sabihin, taon na rin o dekada na rin ang lumipas sa iyo. Imaan ng mga kapatid sa Islam, magnilay ang bawat isa. At ngayon ay may mahalaga tayong paksa na ating tatalakayin. Naalala ko ito sa aking pagninilay kung ano ang kukhutba sa ngayon dahil mayroon tayong mga ilang taon nang nakalipas sa masjid din na ito na ating na-encounter na isang kapatid na sa time na yon medyo bago-bagong yakap pa siya sa Islam. Subalit, sa laki ng panganib ng tinatawag na pag-aaral mag-isa, na wala kang sheikh o lang alim na magtuturo sa iyo. At nawa, kung saan man siya naroon ngayon ay gabayan at ituwid siya ni Allah sa kanyang akida. Binabanggit natin ito upang maging leksyon sa ating lahat. Isa sa mga nakakabig sa kanya na paniniwala na ang pagsasalawat daw sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay shirk. A'udhu billah. Dahil sa kamangmangan ito, mga kapatid, at tayo mismo na mga matagal na sa Islam o ipinanganak ng mga Muslim, ito ay malaking responsibilidad natin sa mga bagong yakap sa Islam na wag natin sila dapat pabayaan. Wag natin dapat silang hayaan doon na kahit saan-saan na lang mag-aral o hindi na nakaalis doon sa aklat na pinag-aaralan nila. Buwat nung nag-Muslim sila, doon pa rin sila. Malaking responsibilidad. Bakit? Dahil umma tayo. Hindi tayo kanya-kanya. Ang nafsi-nafsi doon na yan sa kabilang buhay. Bawat isa magdidimandaan at magtutulakan. Pero dahil iisang umma tayo, kailangan ang maramdaman natin na malasakit sa isa't isa ay mas higit pa kaysa kadugo natin na hindi natin kaakida. Yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun idda'a o tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kahalintulad ng mga Muslim sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa at malasakit sa isa't isa at kapatiran sa isa't isa ay para silang iisang katawan na kapag ang isang kalingkingan o parte ng iyon ay nakaramdam ng sakit, buong katawan ay dadamdam ng tinatawag na fever, dadamdam ng sakit ng sinat at ng tinatawag na kapaguran. Lahat dapat ngayon. Hindi lang dahil siya si Maranao doon lang siya, si Tausug doon lang siya, si Balik Islam doon lang siya, si Arabo ay sa kanila, mga Arabo. Hindi ba lahat tayo, la ilaha illallah ang sinasabi natin? Hindi ba't ang sala natin ay iisang pattern? Hindi ba't ang nabi na pinaniniwalaan natin iisa? Hindi ba't ang kitab na ating sinusunod ay iisa?
bakit tayo nagkakanya-kanya sa isa't isa, mga kapatid sa Islam? Kung buhay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, tunay na pati sa saf natin siguro, marami ang tatamaan ng kanyang espada. Dahil sa pagsaf pa lang, hindi na matuwid, hindi na maituwid, paano pa kaya ang mga puso na ibibigkis sa katotohanan na nagkakaisa sa totoo sa kitab at sa sunnah. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagbigay siya ng babala sa atin. Sabi niya, sufufakum wa qaribu bainaha wa hadakum bil a'naq, sabi niya. At sa isang riwaya sabi niya, tarasu, sabi niya, wa'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Huwag kayo ikang magkawatak-watak, magbigkis-bigkis kayo, balikat sa balikat, bukong-bukong sa bukong-bukong sa ating pagsasala, at huwag kayong magkawatak-watak sapagkat magkakawatak-watak ang inyong mga puso sa katotohanan. Yan ang epekto. At yan ay wa'id. Yan ay babala sa atin ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Mabalik natin doon sa kapatid na iyon. Ang kanyang paniniwala ay alam nating talagang simplang sa katotohanan. At napakalayo, mga kapatid sa Islam. Paano nating masasabing shirk ang pagbibigay-pugay o salawat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi kailanman. Bagkus may mga sumobra, may mga nag-excessive sa kanilang pagpuri sa Nabi na hindi nararapat, meron pang mga nauna sa atin. Pero dahil sa tayo ay nag-aangkin na tayo ay nasa wasati wal i'tidal, tayo ay nasa tamang balanse ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ng pagsunod sa kitab at sa sunnah, hindi tayo sumusobra at hindi din tayo nagkulang sa karapatan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Ako ika ang pangulo ng mga anak ni Adan. Ito ba ay matatawag nating pagmamayabang ng sugo? Hindi. Bagkus ito ay pagsasabi ng katotohanan. Pagsasabi ng katotohanan sa kung ano ang kalidad na mayroon siya. Ang pagmamayabang ay ang paghihigit at pagsisinungaling sa bagay na wala naman sa iyo. At hindi pagtanggap sa katotohanan kapag ikaw ay tinutuwid. Yan ang kiber at ang takabbur na tinatawag, mga kapatid sa Islam. At malayo ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na ito. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Hindi natin iniiba, binubukod ang bawat propeta sa kanilang sila sa bawat isa. Samantala, at ito rin ay natanong sa akin ng kapatid na yon, samantala sinabi ni Allah Ta'ala, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah. Sabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Baqarah pa rin, 253, at yun ang mga sugo ni Allah Ta'ala na pinaburan namin o naghihigit ang ilan sa kanila. Pinaburan namin ang ilan sa kanila sa bawat isa, at mayroon sa kanilang nakipag-usap kay Allah Ta'ala o kinausap ni Allah Ta'ala, at itinaas namin ng mga antas ang ilan sa kanila sa iba. Aha. Ang aya na ating binanggit kanina sa gatong sura din ay nagsasabing hindi natin pinag-iiba ang mga propeta. Samantalang itong aya na ito sa Suratul Baqarah 253 nagsasabing naghihigit ang antas ng ibang propeta sa iba. Yabay. Allah. Kung wala tayong sheikh o alim na ating matatanungan at hindi tayo nakikinig sa khutbah at hindi tayo makinig sa dalil at hindi tayo mag-aral, madali tayong matake ng syubha ng mga ligaw na sekta at kahit pa man ang mga hindi Muslim na kalaban ng Islam. Madali. Kasi magiging marupok ang pundasyon mo. Kaya kailangan talaga mag-aral sa pananampalataya natin. Importante. Minsan lamang natatalakay ang mga ganitong usapin sa mga khutab mimbariya, sa mga seminar, minsan lang. Kasi makikita natin ngayon, puro targhib ang sinasabi ng mga tao. Ang mga subuhat, ang mga misconception na ipinupukol sa atin ng mga orientalist at doubts, hindi natutugunan. Kaya maraming sa mga Muslim, ang kahit nagkiklaim silang Muslim, mismo marupok ang kanilang pundasyon sa akida dahil hindi nila kayang depensahan dahil sa kakulangan ng kaalaman at hindi pagtalakay sa mga ganitong usapin.
Na, isang beses ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sa pagkakaulat ni Imam Muslim ayon kay Imam al-Bukhari, kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mayroong isang Hudyo na mayroon siyang biniling isang merchandise item. Nagtalo sila nung isang Muslim. Talo sila. Pagkatapos, sabi nung natanggap niya na yung item nung Yahudi, sabi niya sa Muslim, La walladhi istafa Musa ala al-bashar. Sabi niya, sumpa sabi niya kay Allah na siyang pumili kay Musa sa lahat ng sangkatauhan. Narinig ito ng isa sa mga taga-Ansar, yung pagtatalo ng Yahudi na yon at ng Muslim na yon, sinampal ng Muslim na Ansari ang mukha ng Yahudi. Sabi niya, Taqulu walladhi istafa Musa ala al-bashar wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bayna adhurina. Sabi niya, magsasabi kay ka na sumpa kay Allah na siyang pumili kay Musa sa lahat ng mga tao, higit sa lahat ng sangkatauhan at mga propeta. Samantalang ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandito sa pagitan natin. Sinampal niya. Nagreklamo ang Yahudi sa Nabi. Sa time na yun ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang qadi ng mga Muslim. Kaya anumang problema ng mga Muslim, madaling nare-resolba. Pumunta. Ya Muhammad, sabi niya, Abal Qasim, inna li, sabi niya, dhimmatan wa ahdan, fama balu fulan latama wajhi. Sabi niya, Abal Qasim, ayun ay kunya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Abal Qasim, meron ni kasabi niya akong paglabag sa aking karapatan na ginawa ang isa sa mga membro mo. Ang ginawa niya, sinampal niya ako. Sabi ng propeta, lima latam tawajyahu, bakit naman sinampal mo siya? Tingnan nyo ang adal ng Islam. Hindi porke Yahudi, pwede na nating suntukin, sampalin, nang walang anumang justification. Hanggat hindi nag-iitida sa atin, gumawa ng kasamaan sa atin, hindi natin pwedeng gawa ng kahit ano. Tingnan mo ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sabi ng binanggit ng Ansari, sabi niya, Rasulullah, kasi itong Yahudi, sabi niya, sumumpa sa kay Allah, kay Musa daw na pinili sa lahat ng sangkatauhan, samantala ikaw ang pinaka-afdal sa lahat ng mga propeta. Nagalit ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, la tufaddilu baina anbiya'illah fa innahu yunfaqu fis sur fayas'aqu man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma yunfaqu fi ukhra fa akunu awwala man bu'ith fa idza Musa akhidun bil arsh fala adri ahusiba bi sa'qatihi yawm at-tur am bu'itha qabli wala aqulu inna ahadan afdalu min Yunus ibn Matta. Nagalit ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. At kapag nagagalit ang Nabi, namumula ang mukha niya. Ahmarra wajhuhu alaihi salatu wassalam. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag kasabi niya, huwag mong pag-ibahin ang mga propeta o pahigitin ang bawat isa sa kanila. Sapagkat tunay na ang pakaka ko ang trumpeta ay hihipan sa araw ng paghukom at magkatutumba ang lahat ng mga nilikha, nilalang sa langit man o sa lupa, liban na lamang sa i-exempt ni Allah Ta'ala sa kanyang desisyon, sa kanyang pagpapasya. Pagkatapos ay hihipan ulit ng pangalawa ang trumpeta, fa'akunu awwala man bu'ith. At ako, sabi ng propeta, ang unang-unang babangunin. Pagbangon ko, andun na si Musa alayhi salam, nakahawak sa arsh ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi ko alam kung siya ba ay tinanong na o inimbestigahan na sa kanyang pagkatumba sa araw ng Tur, nung sinabi niya na, ya Allah, gusto kitang makita. Sabi ni Allah, lantarani, hindi mo ako makikita. At ang pinakita ni Allah Ta'ala ay isang malakas na kidlat na siyang nagpapulbos doon sa isang liwanag na nagpapulbos doon sa malaking sa bundok ng Tur. At nahimatay si Musa alayhi salatu wassalam. At sabi niya, ang bu'itha qabli wa qubayka, ay nauna ba si Musa sa akin na binangon? Wala aqulu inna ahadan, at hindi ako magsasabi ikang sino man, sabi niya, ay mas mainam kay Yunus
kay Nabi Yunus ibn Matta. Ibig sabihin si Yunus ibn Matta, yaong kinain ng malaking isda sa kanyang pagtakbo, sa kanyang responsibilidad sa pagkapropeta sa Ninua o Ninive kung binabanggit ng mga Hebreo. Ibig bang sabihin nito na walang bisa ba yung aya sa Suratul Baqarah na tilka rusulu faddalna ba'dukum ala ba'd, na bawat ba'dahum ala ba'd, na bawat yaon ng mga propeta, mga sugo na pinagbinigyan ni Allah Ta'ala ng ranggo sa isa't isa? Ibig bang sabihin nito o hindi kayo nagkontrahan ng dalawang ayatan? Abadan. Hindi pwedeng sa akida ng Muslim na magkontra ang aya at ang hadith o ang aya sa aya o hadith sa hadith. Hindi. Maaaring ang isa ay nampawalang bisa ng isa o hindi kaya mayroong kaso espesyal na pangyayari doon. Ang mga ulama sa tafsir na ito, nagbanggit sila ng marami nilang mga rason tungkol dito. Isa na rito mga kapatid sa Islam, una sabi niya ay inna hadha kana qabla an ya'lama bitafdil. Una sabi ng mga nagtatafsir, ang hadith na yon na pangyayari binanggit ni Imam Muslim at ni Abu Hurairah doon sa senaryo ng Hudyo at ng Ansari ay nabanggit o nangyari yon bago pa dumating ang ayatan o binabang ayatan sa Suratul Baqarah na pinaghihigit ni Allah Ta'ala ang mga propeta sa isa't isa. At ito ay mayroong nadar, may diskusyon pa. Pangalawa, anna hadha qalahu min babil hadmi wat tawadu. Pangalawang pananaw ng mga mufassirun, sinabi yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam hindi dahil sa hindi niya tinitreat na mas mainam siya kaysa sa kanila. Dahil sa kanya binuhos ang pinaka last na risala, bagkus yun ay tawado o pagpapakumbaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, ito sabi niya ay pagbabawal ng propeta sa paghihigit sa mga propeta sa hal na yun na mayroong niza o mayroong pagtatalo sa pagitan ng mga tagasunod ni Musa at tagasunod ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat naman, la tufaddilu bi mujarradil ara'i wal asabiyya. Kung paghihigitin ninyo ang mga propeta, alam mo, may kadiskusyon tayong Kristiyano, kadiskusyon tayong Hudyo. Kung dahil lang sa ating panatisismo o panatisismo nila, maghihigitan o magpapataasan tayo ng ihipa ang mga propeta, idadamay natin, hindi pwede. Yun ang pananaw ng isa pa sa mga mufassirun. Panglima, laysa maqamut tafdili ilaykum wa innama huwa ila Allah azza wa jal wa alaykumul inqiyadu wat taslimu lahu wal imanu bih. Yan ay sa tafsir ni Imam Ibn Kathir, laysa maqamut tafdil. Hindi kasabi niya ang katayuan ng paghihigit ni Allah kung sinong nahihigit sa mga propeta sa isa't isa. Bagkos ang nasa atin ay sumurender o sumuko tayo kung anong sinasabi sa mga ayatan na ito. Bidnillahi tabaraka wa ta'ala, aalamin natin bidnillah alin ang rajih o malakas dito sa mga kwan na ito upang mas madagdagan, sa mga akwal na ito upang mas madagdagan ang ating iman at mas maunawaan natin at mas matanggap natin itong mas tumatag tayo sa ating pananampalataya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga akwal na yun na nabanggit, ang pinakaradyo kung pinakamalakas, walang kontrahan sa dalawang ayat at walang naman suko na abrogate doon. Parehas yun lahat na tama siya. Kaya nga lang sa hadith na yun, ipinakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagpapakumbaba. Ang kanyang pagpapakumbaba na hindi niya sinasabing nahihigit siya kay Musa alaihi salam dahil sa mu'jiza, dahil sa ganito,
gusto niyang turuan ng ummah ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit paman nasa pride natin na tayo ay ummah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipairalin pa rin natin ang pagpapakumbaba gaya ng pagpapakumbaba ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napakaraming ayat na tinaas ni Allah Ta'ala ang kabanggitan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa na dyan sa Suratul Syarh na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Itinaas namin ang kabanggitan mo, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ng mga mufassirun, yun ay sa tuwing babanggitin si Allah, ay hindi pwedeng hindi mabanggit ang pangalan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa adan, buong 24/7 sa buong mundo, nababanggit ang pangalan ni Allah at nababanggit ang pangalan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sala natin sa lahat ng iyon. Ang problema nga lang dito mga kapatid, huwag tayong maging mahigitin sa ating pagpasobra sa ating pagbibigay-pugay sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya ng sinabi niya, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaqun alaihi, huwag ninyo ako napurihin at itaas na kagaya ng pagtaas ng mga Kristiyano kay Isa ibn Maryam. Saan nagsimula kay Isa ibn Maryam? Nagsimula sa maliit. Nagsimula sa ganito. Nagsimula na pwede siyang mamagitan sa dasal. Hanggang sa ginawa siyang anak ng Diyos, hanggang ginawa ng Diyos. Na tayo na mga Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, malaking kalapastanganan at kawalang respeto sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ilalagay natin siya sa daraja na hindi niya ipinilit ang kanyang sarili doon, ni hindi niya ipinahayag ang kanyang sarili na ganun siya. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Kaya kung tatanungin tayo, sino ang sugo na ito? Sasagutin natin, Abdullah wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Isa pa ditong patunay, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Ang mga propeta, sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ay magkakapatid sila. Magkakapatid sila sa isang lahi. Kanilang mga ninuno mula kay Ibrahim hanggang sa sa last na propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sila sa iba't ibang mga nanay, pero iisa ang relihiyon nila. Kaya't hindi natin tinatanggap na mayroon pang ibang sinasabing heavenly religions la. Ang din ni Allah Ta'ala, iisa. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Iisa lamang ang din ni Allah Ta'ala. Walang anumang din na nabanggit liban sa din ni Allah Ta'ala ang Islam. Kaya't ito ang dapat ating sundin. At dapat tayo ng mga Muslim, bilang pagbibigay-pugay natin sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lamang magsalawat sa kanya, Allahumma salli ala Muhammad, hindi lamang ganun, bagkus sundin ang kanyang sunnah. Yan ang sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sa athar na sahih ayon kay Imam al-Baihaqi. Sinabi niya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kayo ikay sumunod at huwag kayong gumawa ng bid'ah, sapagkat sapat na yan sa inyo na tandisang babala na kayo'y mahihiwalay sa katotohanan kapag inyo yung ginawa. Na malaking kalapastanganan sa propeta sallallahu alaihi wasallam, nagagawa tayo ng kahit katiting o maniniwala tayo ng kahit katiting na pagbabagong aral sa ating pananampalataya na hindi niya hindi tinuro ng mga sahaba ridwanullahi alaihim ajmain. Mga kapatid sa Islam, hindi natin tinatafrik pinag-iibang mga propeta sa kanilang pagkapropeta, sa kanilang nubuwa. Subalit, iba sila o mayroon silang fadal o kahigitan sa isa't isa sa mga task na binigay ni Allah sa kanila. Mayroong kinausap ni Allah Ta'ala, gaya ni Musa alayhi salam ng direkta. Mayroong namang ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng wahi kay Jibril alayhi salam. Mayroon namang nagmimilagro kagaya ni Isa alayhi salam. Iba't iba sila na binigyan ni Allah Ta'ala ng mga kahigitan sa isa't isa, pero iisa hindi natin sila pinag-iiba, na naniniwala tayong propeta sila lahat ni Allah Ta'ala. Hindi kagaya ng mga Yahudi na nagsasabing nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, na sinasabi nilang kami ay maniniwala sa ilan at hindi kami maniniwala sa ilan. Tignan nyo na lang ang mga kitab nila. Paano nila sinalangsang, paano nila pinag-uusapan at tinutuya ang mga propeta at pinaratangan ng napakaraming kaso.
Kaya tayo ng mga Muslim, waliyadu billah, wag tayong maniniwala o dapat tayong magalit sa ating mga puso at pagsabihan natin ng mga magsasabi na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay playboy halimbawa. Itong salitang ito ay kufur, mga kapatid, sa Islam. Makakalabas ka sa Islam. Wallahi thumma wallah, kung buhay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sa sino mang magsasalita laban sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, matagal na silang nilipol. Hindi pa tayo nakapikit o ng kisap mata. Nalipol na sila at nagkatanggal ng mga liig nila mula sa kinaroroonan nila kung buhay si Umar ibn al-Khattab. Hasok tayo ay umma na marupok at mahina. Kaya napaparaan natin itong mga bagay na ito. Wallahi thumma wallah, tayo ay tatanungin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa yaumul qiyamah, kayfa dafa'ta an irdi ya fulan? Paano mo ipinagtanggol ang hak ko sa iyo ya fulan? Ang aking dignidad bilang propeta mo. Kahit man lang sa gawain natin na pag-iwas sa mga pabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalataya, ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, haythu amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalik, faqala man azza min qailin alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض عن خلفائنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا رب العالمين. اللهم إن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وعلى طاعتك. اللهم اجمع بيننا في جنتك الموعودة يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وألف بين قلوبنا حتى تدخلنا جنتك الموعودة يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع نبيك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم احشرنا معه ومع أصحابه ومع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم أمتنا متمسكين بكتابك وبسنة رسولك صلواتك وسلامك عليه يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا واحشرنا مع هؤلاء الصالحين يوم القيامة في جنتك الموعودة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.